Mariin niyang kinakagat ang ibabang labi, habang ang paa ay bumabaluktot dahil sa umaapaw na init ng kanyang katawan. Her hands is up on her head and it's tied up using Leo necktie. She swallowed hard, while looking at him. She can't do anything because her hands are tied up. Hindi mapakali ang kanyang katawan, dahil sa ginagawang pagpapasaya sa kanya ng binata. You smell so good baby, he murmured. Nahahatak niya na ang kamay sa pagkakatali, dahil sa malapit niya na marating ang dulo. Seconds passed she reached her success for how many times. She never expected that Leo would be this expert. Pakiramdam niya ay madaling araw na, dahil bumabagsak na ang tulikap ng mata niya. Leo, tawag niya sa pangalan nito. Pagod na ako, dugtong niya pa. She pouted her lips, when Leo do it again. Last, I promise. He smiled then kissed her forehead. Hinawakan nito ang kamay niyang nakatali pa rin, at nagsimula itong magtrabaho sa kanya. Gusto niya sana ito yakapin, pero hindi niya magawa dahil sa kamay niya. Puno ng daing at ingay ang buong kwarto, mabuti na lang talaga ay silang dalawa lang ang nasa bahay. Kundi paniguradong rinig sila lalo na ang boses niya. Mas bumilis pa ang pagtrabaho ng binata, dahil rinig na rinig niya na ang pag-iisa muli ng katawan nila. Ilang minuto pa at pareho nilang narating ang panibagong tagumpay ng kaligayahan. Napapikit siya nang maramdaman niya ang something sa kalooban niya. Tanggalin muna, halos pabulong na sambit niya rito. Papikit na ang mata niya, nang maramdaman niya ang pagtanggal ng tali nito sa kamay niya. Pagod niyang binaba ang kamay, dahil ubos na talaga ang energy niya. It's fine, baby. It's fine. Hindi na siya nakasagot, dahil tuluyan na siyang kinain ng antok. Nagising siya nang maramdaman, na may humahalik sa buong mukha niya. Pagmulat niya ng mata ay hindi na siya nagtaka kung sino iyon, dahil isa lang naman ang kasama niya sa bahay, at isa lang din ang gumagawa ng ganun sa kanya. Wake up baby, you have work today, sambit nito habang yakap-yakap pa rin siya ng mahigpit sa bewang. Napanguso siya at kinusot ang mata. Bakit madalas siyang tamarin lalo na pag nandyan ang binata? Gusto niya na lang kasi itong kasama buong araw. I told you that you can resign, you can start your business again. Napayakap naman siya rito, at sinubsob ang mukha sa malapad na dibdib. Naikwento niya kasi ang trabaho niya dati sa binata. Pinipilit siya nito na mag-resign na sa trabaho, para sa bahay na lang siya, dahil pwede naman siya mag-business ulit. Pag-iisipan ko, bulong niya. It's been a couple of weeks since that day they talked. Para bang sumunod siya sa agos ng nararamdaman dahil sa binata. They still don't have a label, but they make love a lot. She called I make love, because she has feelings for him, even if she doesn't know if Leo feels the same. But still hoping that he likes her, because he accepted him even though she has a husband. Yes, she's now having an affair with her bodyguard. She will just go with the flow. Kahit walang label basta kasama niya ang binata, ay masaya siya. Gusto niya naman maging positibo pagdating sa love life niya, e-enjoy niya muna ang mga masasayang araw niya sa piling nito. Take a bath now. I'll cook a food for our lunch, while you're taking a shower. Napaangat ang mukha niya rito, at mabilis naman siya nitong hinalikan sa labi. Marunong ka? Tanong niya, hindi niya pa kasi nakita itong nagluto. Well, lagi kasi siyang nauunang kumilos magluto. Of course. I can do everything, pagmamalaki nito. Natawa naman siya rito at napailing. Tumayo na siya, at sinukli ang buhok niya gamit ang daliri. Should we bath together? Napatingin siya muli rito, at kita niyang titig na titig ito sa katawan niya. No, mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo, at nilock yun. Sigurado siyang hindi siya makakapasok pag inumpisahan siya ni Leo. Nagbabad siya sa banyo ng halos 1 oras. Naligo siya ng maayos, at siniguradong mabango siya. Ilang weeks na rin siya nako-conscious sa sarili niya, kung maayos at mabango ba siya dahil kay Leo. Siyempre lagi silang magkasama sa bahay, gusto niya na makita siya nito, na maayos at kaaya-aya. Pagkatapos niya maligo ay tinuyo niya ang buhok niya. Masyado ata siyang natagalan, dahil muli siyang inakyat ni Leo sa kwarto niya. I'm done cooking the beefsteak, sambit nito nang makita siyang tinutuyo ang buhok gamit ang blower. At teka, malapit na ako, sambit niya.
Lumapit naman ito sa kanya at inagaw ang blower, ito ang nagpatuloy sa ginagawa niya. Hindi naman siya kasi nagbo-blower, pero nitong mga nakaraang araw, ay lagi siyang sinasabihan ni Leo na mag-blower, dahil baka magkasakit siya sa basang-basa na buhok. Sinunod niya na lang ito, dahil ayaw niya makipagtalo. Done. Let's now eat. I'm hungry but if you let me eat you again. Gutom na ako, putol niya rito at hinawakan ang kamay nito, para hatakin palabas ng kwarto. Tumawa lang ito kaya natawa na rin siya. Napanga nga siya dahil sa plating ng pagkain. Parang sa restaurant ata galing iyon, at pinaganda lang ng ayos sa plato. Ikaw talaga ang nagluto nito. Gulat na tanong niya. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman, pero nagulat kasi ako na marunong ka pala magluto. Mukha kasing mayaman tawa niya. Hindi naman ito umimik, kaya umupo na lang siya, at nagsandok ng buttered garlic rice. Mas lalo siyang naglaway ng maamoy ang lutong bawang sa kanin. Umupo sa tabi niya si Leo, at sinandukan naman siya nito ng ulam. Nagsandok na rin ito ng pagkain, at sabay silang kumain. Halos lumuwa ang mata niya, at napatingin pa sa binata na kumakain. Hindi siya makapaniwalang ganito kasarap ang luto nito. Sa totoo lang masarap siya magluto, dahil bata pa lang ay siya na ang laging nagluluto sa kanila, pero yung luto ni Leo ay parang lalabanan ng mga restaurant. Dahil na rin siguro sa mga ingredients at herbs sa bahay na mamahalin, pero kung hindi marunong si Leo, ay hindi niya ito magagawa. Ang sarap. Pwede ka na mag-asawa, natatawang biro niya. I already have. Napatingin siya rito, dahil hindi niya naintindihan ang sinabi nito, dahil may nginunguya itong pagkain. Ha? Kunot noong tanong niya. Ngumiti lang ito sa kanya at umiling. Nothing. I just finished my food first, because I still didn't take a bath. Napatango naman siya rito. May 1 oras na lang din sila bago mag-12. Sige, ako na bahala rito at maligo ka na. Thanks baby. Hinalikan siya sa noo nito, kaya napangiti siya. Parang halos araw-araw ata ay nahuhulog siya rito. Kada araw pakiramdam niya mas lalo itong nagiging sweet sa kanya, kaya hindi niya mapigil ang umasa na may nararamdaman na rin ito sa kanya. Ngumiti siya at tinapos ang kinakain. Binusog niya talaga ang sarili, dahil hindi siya makatigil sa sobrang sarap ng pagkain na niluto ni Leo. Pagkatapos niya kumain, ay nagligpit at naghugas na siya ng mga pinagkainan nila. Mga 12:15 PM na sila nakaalis, at okay lang din naman dahil malapit lang. Nasanay lang kasi siya na 12, para maaga siya lagi sa restaurant. Ayaw niya rin kasing nagmamadali masyado. Hinalikan siya sa labi ni Leo, bago siya pababain ng kotse. Nakangiti siyang lumabas ng kotse, at pumasok sa loob ng restaurant. Nakita niya pa si Diane na kakaiba ang ngiti sa kanya. Sana all. Parang lagi ka ng blooming Pansin ko noong mga nakaraang linggo pa. Hindi siya nagsalita at nginitian lang ito, bago pumasok sa employee room. Maski siya ay napapansin din ang mga ngiti sa labi niya, ay halos araw-araw na pati na rin ang kilig na nararamdaman. Sana nga lang talaga ay hindi iyon mawala. Balita ko napapadalas na ang pag-uwi mo ng maaga Nabago na ata ang schedule of work mo, ani ni Francis. He's here again to bother him. Of course, I need to pick up my wife, he casually said. Wife, he laughed. When will you introduce yourself as her husband? Natigilan siya sa pagbabasa ng dokumento at napaisip. He still doesn't know when is the right time to tell her the truth. He doesn't want her to freak out, because they have things going on between them. I still don't know. I'm waiting for the right time. I don't want her to freak out. Do you like her? I mean, dude, you're freaking changed after you met her. Well, it's a good change though. Hindi ka na sobrang sub-sub sa trabaho, kiba't balikat na ani nito. Do I like her? I still don't know. But he was sure he was happy and contented with what they had. Is this like? I don't have any idea what love and like, because I've never experienced being drawn to a woman. Women flock to my feet, but no one can get his attention. I don't know. Can you please don't ask me about that? I'm working. Tumawa lang ito sa kanya, at muling nagsalita. Pero di ba sabi mo pagkatapos ng kontrata nyo, pwede ko na siya kunin?
He smirked. Naibagsak niya ang kamay sa table, at napatingin dito. Do you want to see angels? Because I can kick you right here, right now, he glared at his friend. Whoa, you can ready to kick me now. Because of a woman. Congratulations. Umawang ang labi nito at napapalakpak pa. Kinuha niya ang lagayan ng salamin niya at binato rito, saka binalik ang tingin sa ginagawa. Anyways, I'm serious about that. If you hurt her, I'll get her. Muling umangat ang tingin niya rito. Seryoso itong nakatingin sa kanya, kahit may ngiti pa rin sa labi. Binaba niya rin agad ang tingin, at pinagpatuloy ang ginagawa. Aalis na rin ako dahil may trabaho rin naman ako. I just want to tease you a little, he laughed. He just waved his hand nonchalantly, without looking at his friend. Narinig niya na lang ang pagsara ng pinto, at doon na siya napabuga ng hangin. Why do I feel threatened? As if I'll hurt her. No one can get Bianca away from me. She's currently serving dishes to the new customer. Kanina pa siya patingin-tingin sa malaking orasan na nasa restaurant, dahil hindi na siya makapaghintay na makita si Leo. Isang oras pa bago matapos ang duty niya, at para sa kanya ay para iyong isang araw. Bakit ba ang bagal ng oras? Napatingin siya sa entrance nang may pumasok. She greeted the customer with a smile. Hey, good thing you're still here, he smiled. It's Lloyd. Madalas itong kumakain doon ng dinner, ngayon lang ito medyo na late ng punta. Late dinner? Nakangiting tanong niya. No, I'm just here for the dessert. And of course to see the best server. Natawa naman siya rito. Lloyd and she are close enough to joke around. Mabait naman kasi ito sa kanya, hindi lang dahil malaki ito mag-tip. Mukha itong nakakatakot tingnan sa una, pero pag nakausap mo naman pala ay hindi. I'll get matcha tiramisu, and iced lemon juice, sambit nito habang nakatingin sa menu. Sinarado rin naman ito agad at inabot sa kanya. Noted, ngiting sambit niya. Dahil hindi naman kailangan lutuin yung in-order niya, ay pumunta siya sa pastry section, para kumuha ng sliced matcha tiramisu, at siya na rin ang gumawa ng iced lemon juice, dahil madali lang naman iyon. After minutes his order is ready. Muli siyang bumalik sa table nito, at sinerve ang order ng lalaki. Thank you. Ngumiti lang siya rito, at iniwan na rin sa pwesto para makakain ng maayos. Medyo kaunti na lang ang customer, dahil ilang oras na lang ay pa-close na rin sila. Inayos niya ang lamesa at upuan sa mga dulong parte, na hindi na ginamit. Pinunasan niya ang mga iyon at sinandal na ang upuan sa lamesa. Sigurado naman na hindi na yun mauupuan, dahil marami pang bakanteng upuan sa bandang gitna at kabilang dulo. Lumipas ang oras at 5 minuto ay out niya na. Nilapitan niya si Lloyd dahil naruroon pa rin ito, pero tapos na kumain. Tapos ka na. Pa-out na ako, ngiting ani niya rito. Oh, yeah, here's my credit card and cash for your tip. Masyado nang malaki ang binibigay mong tip, wag na po. Kinuha niya ang credit card nito. Hindi niya na ito hinante magsalita. Kinuha agad ang credit card machine. Muli siyang lumapit dito, dahil kailangan ng PIN code. Thank you. Ani nito nang makapagbayad. Thank you rin. Nagpaalam na siya rito dahil out niya na. Binalik niya lang ang credit card machine sa cashier, at nag-out na. Nagpalit lang siya ng pang-itaas na damit. At tinanggal niya ang apron na suot. Pagkalabas niya ng employee room, ay natanong niya si Lloyd na nasa labas ng restaurant. Nagpaalam na siya sa mga katrabaho, pati sa manager bago tuluyang lumabas. Oh, nandito ka pa pala. May hinihintay ka? Tanong niya rito. Yes, you. Ha? Pwede kang sumabay sa akin. It's too late to go home alone, especially you're a woman. Ngumiti naman siya rito at umiling. Okay lang, may sundo ako, ani niya at sakto naman ang pagtigil ng isang pamilyar na sasakyan. Automatikong lumawak ang ngiti niya. Hahakbang na sana siya papalapit, nang lumabas ng sasakyan si Leo. Walang ngiti ang makikita sa labi nito. Seryoso itong nakatingin kay Lloyd, kaya napatingin na rin siya sa lalaki na nakatingin din kay Lloyd. Magkakilala kayo. I didn't know you know my brother Bianca, matigas na ani ni Lloyd na ikinagulat niya. Brother. Magkapatid sila ni Leo.
Naibaling naman niya ang tingin, nang hinawakan siya ni Leo sa kamay. At hinapit sa bewang ng makalapit ng husto. Of course, she knows me because I am her husband, seryosong sambit ni Leo. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak nito sa bewang niya. He is your husband. Halata niya ang gulat sa mukha ni Lloyd, kahit seryoso ang mukha nito. Napababa ang tingin niya sa kamao nitong nakakuyom. I am. Why are you here? Hindi siya nakasagot dahil nagsalita muli si Leo. This is a restaurant. What do you think I am doing here? He scoffed. Oh, that's good you're eating well, my dear brother. Hindi siya makareact at pilit pa rin na pinoproseso sa utak ang mga nangyayari. Ramdam niya ang kakaibang aura na pumapalibot sa dalawa. Parang napakabigat at napakadilim, iisa lang ang masasabi niya, halatang hindi maganda ang relasyon ng dalawang magkapatid. Napaangat ang tingin niya kay Lloyd, at nakita niyang mabilis na lumandes ang paningin nito sa kanya. Nanibago siya bigla rito, dahil sa madilim nitong mukha. Parang bigla siyang natakot sa lalaki, dahil hindi man lang ito ngumingiti. Let's go baby, he said to her. Hindi na siya nakapagsalita, at tanging-tango na lang ang tugon niya, hindi na rin siya nakapagpaalam kay Lloyd, dahil tinalikuran na siya nito. Pagkapasok niya sa sasakyan ay pinaandar agad ni Leo ang sasakyan. Wala rin siyang mabasa na reaksyon sa mukha nito, tila ba'y naging seryoso ito, lalo at malalim ang iniisip. Magsasalita sana siya nang maunahan siya nito. Don't let him get near you. Kumunot ang noo niya, dahil sa talam ng boses ng binata. Bakit? Magkaaway ba kayo? Saka, kapatid mo talaga siya? Sunod-sunod na tanong niya. He is, but he doesn't consider me as a brother. Just don't get near him. You don't know him that much. Naguguluhan pa rin siya, lalo na nang ipakilala siya nito bilang asawa. Pero bakit mo ako pinakilalang asawa mo? Sa totoo lang ay napakabilis ng tibok ng puso niya, nang manggaling dito na asawa siya nito. She loves Leo. And what he said makes her heart fluttered more. I'm sorry. Can we just talk about this after we arrive? Sambit nito. Napatitig siya rito bago tumungo. Bakit pakiramdam niya may tinatago ito sa kanya? Winaksi niya na lang ang nasa isip, at napabuntong hininga. Hihintayin niya ang sasabihin at mga paliwanag nito.